Ang Hacienda Kalayaan ay isang malawak, marilag na mansyon, ngunit sa mga mata ni Sinagliwanag, tila ito'y isang malaking kahon na nakalimutan sa ilalim ng ulap. Walang sikat ng araw na tila nakakapasok sa matatayog na pader nito, at ang katahimikan ay tila nakakabingi, dala ang bigat ng nakaraang kalungkutan. Huminga ng malalim si Sinag, pinipilit itago ang kaba na bumabalot sa kanyang dibdib. Dala niya ang isang lumang bagahe, puno ng mumunting gamit at malalaking pangarap. Pangarap na makatulong sa kanyang pamilya sa probinsya at sana'y makahanap ng sarili niyang lugar sa mundong ito, kahit bilang isang yaya. Doon, sa harap ng malaking pintuan, nakatayo si Alon Pagtuga. Matangkad, may tindig, ngunit ang kanyang mga mata ay tila karagatan na nilamon ng bagyo. Malalim, walang emosyon, at puno ng hindi maipaliwanag na hinanakit. Hindi man lang siya nakangiti, at ang kanyang titig ay parang may pinupuna sa bawat galaw ni Sinag. Pakiramdam ni Sinag, hinuhusgahan na siya kahit wala pa siyang nasasabi. Sinag liwanag? Tanong ni Alon. Walang emosyon ang tinig, mas malamig pa sa hangin na humahalik sa kanyang pisngi. Ako si Alon. Sundan mo ako. Sumunod si Sinag. Bawat hakbang ay tila dinig niya ang ingay ng kanyang kaba. Ang loob ng bahay ay kasing lamig ng labas, puno ng mga mamahaling muebles na tila hindi nagamit, at mga kurtina na nakasarado, nagtatago sa liwanag ng araw, para bang ayaw ng bahay na ito sa kahit anong galak o init. Ang bawat dingding ay tila may kwento ng kalungkutan. Hindi man lang nililingon ni Alon si Sinag habang naglalakad sila sa mahabang pasilyo. Pakiramdam ni Sinag, isa siyang anino, walang halaga. Hanggang sa huminto si Alon sa harap ng isang silid na bahagyang nakabukas ang pinto. Si Hiraya, maikli niyang sabi, bago buksan ang pinto ng tuluyan. Doon, sa gitna ng isang malaking kwarto na puno ng mga laruan na tila hindi nagagalaw, nakaupo sa sahig ang isang maliit na bata. Si Hiraya, 7 taong gulang, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng mga karanasan na mas matanda pa sa kanyang edad. Nakatingin lamang siya sa bintana, tahimik, hawak ang isang lumang laruang robot na tila wala ng buhay. Walang emosyon ang kanyang muka, walang galaw, tila isang estatwa. Automatikong naramdaman ni Sinag ang kirot sa kanyang puso. Hiraya, siya si Sinag, siya ang magiging bagong yaya mo. Ani Alon, walang reaksyon ang bata. Hindi man lang kumurap, tila ba hindi niya narinig ang sinabi ng kanyang ama. Subukan mong lapitan, utos ni Alon, at ramdam ni Sinag ang pagdududa sa kanyang tono. Nag-aalangan si Sinag na lumapit, ngunit bago pa man niya mahakbang ang unang paa, isang matinis ngunit mapanlinlang na tinig ang sumingit mula sa likuran. Oh, nandito na pala ang bago nating yaya, lumingon si Sinag. Isang babaeng balingkinitan, may maayos na buhok at nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may nakatagong kislap ng panunuya. Si Lila Baligho. Ang dating yaya na tila hindi pa rin umaalis sa mansion. Sana hindi ka agad sumuko, iha. Patuloy ni Lila, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Napakahirap kasi alagaan ni Hiraya, napaka-sensitive. Ilang yaya na ang dumaan dito, pero walang nakatagal. Ako lang ang tila nakakaintindi sa kanya. Lumapit si Lila kay Hiraya, hinimas ang buhok ng bata, ngunit iginalaw lang ni Hiraya ang kanyang ulo. Huwag kang mag-alala, Alon, nandito naman ako kung kailangan mo ng tulong. Alam mo namang mahal na mahal ko si Hiraya.
Dagdag pa ni Lila habang sinisilayan si Alon na may pagnanasa. Pakiramdam ni Sinag, bigla siyang naging maliit. Isang hamak na tagalabas. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ang presensya ni Lila at ang mapanuring tingin ni Alon. Lumuhod siya sa harap ni Hiraya. Dahan-dahang inilabas ang isang maliit na panyo na may burdang bulaklak mula sa kanyang bulsa. "Kumusta, Hiraya? Ang ganda ng laruan mo," mahina niyang sabi. Sinubukang magpakita ng nangiti na puno ng sinseridad. Ngunit ang tanging tugon ni Hiraya ay ang pagtulak sa kanyang kamay. Hindi malakas, ngunit sapat para ipadama ang pagtanggi. Yumuko si Hiraya, mas lalong nagkubli sa kanyang sarili, at ang laruang robot ay tila mas hinigpitan pa ang hawak. Narinig ni Sinag ang isang mahinang buntong hininga mula kay Alon at isang tila nagtatagumpay na ngiti mula kay Lila. "Kita mo na?" ani Lila. "Kailangan mo ng mas malalim na pag-unawa sa kalagayan ni Hiraya." Hindi sumagot si Sinag. Tumayo siya, nagpakita ng isang maikling "naiintindihan ko" na tingin kay Alon, at sa kanyang sarili, ipinangako niyang hindi siya susuko. Ipinakita ni Alon kay Sinag ang kanyang magiging silid. Maliit, malayo sa mga pangunahing bahagi ng bahay, tila isang sulok na itinago. Walang ibang gamit kundi isang simpleng kama at aparador. Hindi ito malaki, ngunit para kay Sinag, ito ay isang simula. Inilapag niya ang kanyang bagahe, kinuha ang lumang litrato ng kanyang pamilya sa probinsya at inilagay sa maliit na mesita. Kailangan niyang maging matatag para sa kanila. Kahit pagod, hindi nakatulog si Sinag ng gabing iyon. Hindi niya maalis sa isip ang malungkot na mata ni Hiraya. Ano kaya ang dinaramdam ng batang iyon? Ano kaya ang mga alaala na nagpapahirap sa kanya? Nakaramdam siya ng matinding awa, ngunit kasama rin noon ang isang malakas na determinasyon. Nag-umpisa ang mga araw. Sinubukan ni Sinag ang lahat ng paraan, mula sa pagbasa ng mga kwento, pag-awit ng mga lullaby, hanggang sa paglalaro ng mga simpleng laro. Ngunit tila isang pader ang pagitan nila ni Hiraya. Ang bata ay nananatiling tahimik. Maliban sa paminsan-minsang pag-iyak na walang tunog, tanging luha lamang ang umaagos sa pisngi. Isang hapon, nakita ni Sinag na nakaupo si Hiraya sa sala, nakatingin sa labas ng bintana. Lumapit siya, dahan-dahang umupo sa sahig, hindi direktang nakaharap sa bata. Kinuha niya ang isang lumang lapis at papel at nagsimulang gumuhit. Hindi niya alam kung ano ang ginuguhit niya, basta gumagalaw lang ang kamay niya. "Gusto mo bang subukan, Hiraya?" Mahina niyang tanong. Inilalapit ang papel at lapis. Walang tugon. Patuloy lang si Hiraya sa pagtingin sa labas. "Nawalan ba ako ng pag-asa?" tanong ni Sinag sa kanyang sarili. Hindi, hindi pa. Nagsimulang kumanta si Sinag ng isang lumang awiting Tagalog na itinuro ng kanyang lola. Isang awit tungkol sa pag-asa at pagmamahal. Ang kanyang tinig ay malambing, puno ng pag-asa. Sa gitna ng kanta, naramdaman ni Sinag ang isang bahagyang paggalaw. Hindi siya lumingon, patuloy lang siya sa pag-awit. Nang huminto siya, napansin niya na bahagyang lumapit si Hiraya. Ang mga mata ay nakatingin sa lapis na hawak niya. Ngunit tulad ng dati, muling umiwas ang bata. Malalim na ang gabi, nakahiga si Sinag sa kanyang kama, subalit ang pagtulog ay tila mailap. Ang mga mata ni Hiraya, ang kanyang katahimikan, ang malamig na tingin ni Alon, at ang mapalinlang na ngiti ni Lila, lahat yon ay sumasayaw sa kanyang isip. Narinig niya ang isang mahinang hikbi.
hindi malakas, halos hindi na marinig, ngunit sapat para maramdaman niya ang sakit. Mula sa silid ni Hiraya, tila may isang mumunting kaluluwa ang umiiyak ng tahimik. Nangingibabaw ang lungkot sa loob ng Hacienda Kalayaan. At si Sinag, sa gitna ng lahat ng ito, ay nagtataka. Kaya niya bang maging ang liwanag na kailangan ng bahay na ito? Kaya ba niyang abutin ang puso ni Hiraya? O tulad ng iba, susuko rin siya? Kinabukasan, mas maaga pang nagising si Sinag kaysa sa araw. Ang hikbi ni Hiraya noong nakaraang gabi ay tila umukit na sa kanyang puso. Hindi niya pwedeng pabayaan ang batang iyon. Habang naghahanda ng almusal, naisip niya ang mga simpleng laro at kwento na sinasabi ng kanyang lola sa kanya noong bata pa siya. Baka sakali may gumana. Pagkatapos ng almusal, na tahimik na kinain ni Hiraya sa kanyang sariling mundo, dahan-dahang lumapit si Sinag sa bata. Bitbit niya ang isang lumang aklat ng kwentong pambata na nahanap niya sa silid, aklatan ng mansyon tungkol sa isang ibon na naghahanap ng kanyang pugad. Umupo siya sa sahig, hindi malayo kay Hiraya at nagsimulang magbasa. Ang kanyang tinig ay malambing, puno ng pagmamahal. Hindi agad nagpakita ng reaksyon si Hiraya. Nakatingin pa rin siya sa malayo. Ngunit patuloy si Sinag sa pagbabasa, sa pag-awit ng mga maliliit na kanta na nauugnay sa kwento. Maya-maya, naramdaman ni Sinag na bahagyang gumalaw si Hiraya. Ang kanyang mga mata na kanina'y tila walang buhay ay sumulyap sa aklat. Sandali lang, ngunit sapat na para bigyan ng pag-asa si Sinag. Naaalala ko ang kantang ito. Mahina niyang bulong, sinimulang kantahin ang isang lumang Filipino lullaby. Ang awit ay tungkol sa isang inang nagpapatulog sa kanyang anak, puno ng pagmamahal at pag-asa. Leron, leron, sinta, buko ng papaya. Nagulat si Sinag nang biglang huminto sa paggalaw si Hiraya. Ang mga mata nito ay nakatuon na sa kanya. Sa unang pagkakataon, walang emosyon, ngunit may isang bahagyang pagtutok. Hindi ito nagtagal, muling umiwas ang tingin ni Hiraya, ngunit para kay Sinag, ito ay isang malaking tagumpay. Isang maliit na bitak sa pader na bumabalot kay Hiraya. Ang lahat ng ito ay hindi napansin ni Alon. Si Alon ay abala sa kanyang opisina sa itaas, madalang bumaba maliban sa oras ng pagkain. Ngunit isang hapon, habang naglalakad sa pasilyo, nakita niya si Sinag sa loob ng silid ni Hiraya. Hindi nagbabasa, hindi umaawit. Nakaupo lamang si Sinag sa sahig, hawak ang isang lapis at papel at gumuguhit. Sa tabi niya, nakaupo si Hiraya, hindi gumagalaw pero ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kamay ni Sinag. Walang salita, walang pilit. Tanging ang paggalaw ng lapis ni Sinag at ang katahimikan ng dalawa. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Alon na may ibang taong nagpapatahimik kay Hiraya nang hindi gumagamit ng puwersa o pilit. Isang kakaibang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa dibdib ni Alon. Napailing siya, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Nagsimula siyang mag-isip, marahil may iba pa sa babaeng ito na hindi niya nakikita. Ngunit ang mumunting pag-unlad na ito ay hindi nakatakas sa mapanuring mata ni Lila. Si Lila, na tila laging naroon, umiikot sa mansyon, madalas na bumibisita kay Alon sa opisina o naghahanda ng kung ano-anong favor para sa kanya. Alon, may sasabihin sana ako, sabi ni Lila sa isang hapon habang nagkakape sila sa hardin. Nag-aalala lang ako kay Hiraya, para kasing alam mo na kulang pa rin ang pag-unawa
ni Sinag sa kanyang kondisyon. Tumingin si Alon kay Lila, walang reaksyon. Ano bang ibig mong sabihin, Lila? Kasi po, Alon, hindi naman ako nakikialam, pero napapansin ko lang na masyadong pinipilit ni Sinag si Hiraya. Ang gab, ang mga batang may autism kailangan ng special approach. Baka lalo lang siyang may stress. Patuloy ni Lila, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Noong ako pa ang yaya ni Hiraya, alam kong nahirapan ako sa simula. Pero dahil mahal na mahal ko siya, pinag-aralan ko talaga ang mga pangangailangan niya. Tingnan mo nga, mas lalo lang siyang nagkulong ngayon sa silid niya. Hindi direktang sumagot si Alon, ngunit ang kanyang mga mata ay bumaling sa silid ni Hiraya. Ang mga salita ni Lila, kahit tila walang mali siya, ay nagtanim ng mumunting pagdududa sa kanyang isip. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan, biglang lumapit si Lila kay Hiraya. May dala siyang isang malaking stuffed toy, isang teddy bear. Hiraya baby, tingnan mo ang dinala ni Tita Lila para sa'yo. Gusto mo ba? Sabi ni Lila na may matamis na ngiti, pilit na iniaabot ang laruan. Ngunit sa sandaling naramdaman ni Hiraya ang presensya ni Lila, lalo na ang pagtatangkang hawakan siya, bigla siyang umurong. Ang kanyang katawan ay tila nanigas, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi siya sumigaw, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig. Bahagya niyang itinulak ang kamay ni Lila. Oh, Hiraya, bakit? Ayaw mo ba kay Tita Lila? Sabi ni Lila na tila nalulungkot. Sumulyap siya kay Sinag at nakita ni Sinag ang isang kislap ng galit sa mga mata ni Lila bago ito maging malungkot. Naku, baka nalilito lang siya dahil sa mga bagong mukha. Siguro kailangan niya lang ng mas pamilyar. Umiling si Sinag. Alam niyang hindi iyon ang dahilan. Mayroon lang talagang hindi gusto si Hiraya sa presensya ni Lila. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos ng silid ni Hiraya, napansin ni Sinag ang isang kakaibang bagay. Sa ilalim ng kanyang higaan tago sa isang sulok, mayroong isang lumang lapis at isang piraso ng papel. Kinuha niya, kinuha niya ito. Ito ay isang drawing. Nguya-nguya, tila ginawa ng isang bata. Ngunit sa gitna ng mga linya at kurba, mayroong isang maliit na bilog na may dalawang braso na nakadipa. Sa tabi nito may isang napakaliit na bilog pa na may dalawang tuldok sa mata, tila umiiyak. Napangiti si Sinag. Kahit hindi malinaw, alam niyang nakikipag-ugnayan si Hiraya sa kanya sa kanyang sariling paraan. Nagkaroon siya ng bagong pag-asa. Ngunit kinabukasan, habang naglilinis si Sinag sa sala, napansin niya si Alon. Nakaupo si Alon sa sofa, hawak ang isang piraso ng papel. Ang kanyang noo ay kunot na kunot at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa drawing. Lumapit si Sinag. Sir Alon? Tanong niya. Itinaas ni Alon ang papel. Ito ang drawing ni Hiraya. Ang maliit na bilog na may nakadipa na braso at ang maliit na bilog na umiiyak. Nakita ko ito sa silid ni Hiraya. Sabi ni Alon, ang kanyang tinig ay may halong pagtataka. Hindi pa siya nakakaguhit ng ganito mula nang nangyari ang lahat. Naramdaman ni Sinag ang init sa kanyang puso. Marahil po sir, unti-unti na siyang nag-o-open up. Mahirap pero nararamdaman ko na mayroong nais siyang sabihin. Tinitigan ni Alon ang drawing at pagkatapos ay tiningnan si Sinag. Ang kanyang malamig na tingin ay tila bahagyang lumambot. Sino kaya ito? Bulong niya sa kanyang sarili habang nakaturo sa maliit na bilog na may nakadipa na braso.
Hindi niya alam, ngunit ang drawing na iyon ay isang senyales. Isang mumunting mensahe mula sa tahimik na mundo ni Hiraya at ang isang malaking pagbabago sa puso ng kanyang ama. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mapansin ni Alon ang maliliit ngunit makabuluhang pagbabago kay Hiraya. Ang dati tahimik na silid ng kanyang anak ay paminsan-minsan nang naririnig ang mahinang himig ni Sinag at kung minsan ang tunog ng isang malumanay na pagtawa. Hindi mula kay Hiraya kundi kay Sinag. Ngunit ang katotohanan na mayroon ng tunog sa silid ni Hiraya ay sapat na upang mapukaw ang pagtataka ni Alon. Isang hapon, habang abala si Alon sa kanyang laptop sa opisina, narinig niya ang isang malakas na tunog mula sa hardin. Sumunod ang isang matinis na sigaw. Dali-dali siyang tumakbo palabas. Nakita niya si Sinag na nakahiga sa damuhan, hawak ang braso, at sa tabi niya ay si Hiraya na tila nagulat at natakot. Sa tabi nila, isang malaking paso na may halaman ang nakabulagta at tila nadulas si Sinag dahil sa basang lupa. Naramdaman ni Alon ang kaba sa kanyang dibdib. "Anong nangyari?" tanong ni Alon, lumapit sa kanila. "Sir Alon, si Hiraya lumabas siya mag-isa. Tapos po, nadulas ako habang hinahabol siya." Paliwanag ni Sinag, pilit na bumabangon kahit masakit ang braso. Nakita niya si Hiraya na malapit ng tumakbo patungo sa gilid ng swimming pool. Nang makita niya iyon at ang nakangangang bibig ni Hiraya, alam niya na kailangan niyang gawin ang isang bagay. Agad na tumakbo si Sinag, itinulak si Hiraya palayo sa pool at siya ang nadulas kasabay ng malaking paso na tumumba. Sa mga sandaling iyon, hindi ininda ni Sinag ang sakit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Hiraya na ngayon ay nakatayo na sa tabi niya. Tila nagtataka sa nangyari. Lumuhod si Alon, sinuri ang braso ni Sinag. "Masakit ba?" "Ayos lang po ako, sir. Ang importante, ligtas si Hiraya." Sagot ni Sinag, ngumiti ng tipid. Nagulat si Alon. Sa kabila ng aksidente, ang inaalala pa rin ni Sinag ay ang kanyang anak. Hindi lamang ito profesionalismo, kundi tunay na pagmamalasakit. Bigla niyang nakita si Sinag sa ibang liwanag. Hindi lamang isang yaya, kundi isang taong may puso. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nangyari na hindi inasahan ni Alon. Dahan-dahang lumapit si Hiraya kay Sinag. Unti-unting iniabot ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang braso ni Sinag. Isang bahagyang haplos, ngunit sapat na para maramdaman ang pagbabago. Hindi ito pilit, kundi kusa. Gulat si Sinag. Nagulat si Alon. Ilang taon nang walang kusa na pisikal na pagpaparamdam si Hiraya sa sinuman maliban sa pagtulak o pag-iwas. Ito ang unang pagkakataon. "Hiraya," bulong ni Sinag na may luha sa mga mata. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Naramdaman ni Alon ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang mainit na pakiramdam na matagal nang nawala, ang pakiramdam ng pag-asa. Napatingin siya kay Sinag na ngayon ay nakangiti at sa kanyang anak na nakatingin kay Sinag. Ito ang eksaktong sandali na nagbago ang pananaw ni Alon kay Sinag. Hindi na siya isang ordinaryong yaya, kundi isang mahalagang bahagi na ng buhay ni Hiraya. Ang pangyayaring ito ay hindi rin nakatakas sa paningin ni Lila. Nakatayo siya sa bintana, nakita ang buong pangyayari. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit nang makita niya ang paglapit ni Hiraya kay Sinag. Ang nangiti sa mukha ni Sinag, ang pagbabago sa tingin ni Alon
Lahat iyon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Hindi! Bulong ni Lila sa kanyang sarili. Ang mga kuko ay kumakapit sa kurtina na tila sinasakal niya ito. Hindi niya akalain na sa isang iglap, nagawa ni Sinag na masira ang pader na matagal niyang sinubukang tibagin sa puso ni Hiraya. Ang tawa ni Sinag, ang nangiti ni Hiraya at ang nagbabagong tingin ni Alon. Lahat iyon ay parang isang maalat na sampal sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang matinding init na umaakyat sa kanyang lalamunan, ang galit na kumukulo sa kanyang dugo. Hindi ko hahayaan na agawin niya ang lahat sa akin. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi! Ako ang para kay Alon, ako ang para kay Hiraya, hindi ang babaeng iyon. Sa hardin, matapos ang insidente, tinulungan ni Alon si Sinag na makabangon. Siniguro niyang walang malalang pinsala ang braso nito. Salamat, Sinag. Sabi ni Alon, ang kanyang boses ay mas malambot kaysa dati. Salamat sa pagliligtas kay Hiraya. Ngumiti si Sinag. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang koneksyon kay Alon. Isang koneksyon na higit pa sa ugnayan ng amo at empleyado. Nakita niya sa mga mata ni Alon ang pasasalamat at marahil isang bagay na higit pa. Wala po iyon, sir, sagot ni Sinag habang tinitingnan si Hiraya na ngayon ay mahinang nakatayo sa tabi ni Alon. Kahit sino po gagawin ang parehong bagay. Ngunit sa mga puso ni na Alon at Sinag, alam nilang hindi lang ito kahit sino. Ito ay isang sandali na nagbigay ng maliit na bitak sa kanilang mga pader. Kinagabihan, habang nasa hapagkainan, tahimik si Hiraya gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya na iniiwasan ang tingingit ni Sinag. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Sinag at sa tuwing mangyayari iyon, ngingiti si Sinag. Nagpatuloy ang ganoong sistema hanggang sa matapos ang hapunan. Nagulat si Alon nang makita niya si Hiraya na dahan-dahang lumapit sa upuan ni Sinag bago ito umalis sa hapagkainan. Hindi man lang siya nagsalita, ngunit hinawakan ni Hiraya ang laylayan ng damit ni Sinag. Hiraya, bulong ni Sinag, gulat. Tumingala si Hiraya at sa kanyang mga mata may nakita si Sinag na isang mumunting kislap. Marahil pagmamahal, pag-asa, hindi sigurado si Sinag, ngunit alam niyang ito ay isang bagay na maganda. Sa sulok nakatayo si Lila, umiinom ng tubig. Nang makita niya ang eksena, muntik-nuntik na niyang mabitawan ang baso. Ang kanyang ngiti na kanina'y pilit ay tuluyang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik kay Sinag. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa baso, tila gustong durugin ito. Ang eksenang iyon ang nagpatibay sa kanyang desisyon. Kailangan niyang alisin si Sinag sa Hacienda Kalayaan at kailangan niya itong gawin agad. Naku, Sinag, mukhang kailangan mo pa ng higit na pag-iingat, ha? Sabi ni Lila, pilit na ngumiti. Ngunit ang lamig sa kanyang boses ay hindi maitago. Dapat kasi laging nakabantay kay Hiraya. Mahalaga ang kaligtasan niya. Alam ni Sinag na may masamang ibig sabihin ang mga salita ni Lila. Hindi lang ito paalala, kundi banta. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang tanging nasa isip niya ay ang hawak ni Hiraya sa kanyang damit at ang mumunting ngiti sa kanyang labi. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Alon sa pasilyo patungo sa kanyang opisina, narinig niya ang boses ni Lila na nanggagaling sa hardin. Kakaiba ang tono ng kanyang boses. Hindi na ito ang kanyang usual na matamis na boses, kundi isang boses na malamig at puno ng galit. Kailangan na siyang mawala.
Agad, rinig ni Alon ang sabi ni Lila. Ayoko nang makita pa ang mukha niya dito. Biglang huminto si Alon. Kanino kaya nag-uusap si Lila? At sino ang siya na nais niyang mawala? Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, nagtanim ng mumunting pagdududa na hindi niya maintindihan. Isang kakaibang kaba ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na mayroong isang bagay na hindi tama, isang bagay na nakatago sa ilalim ng hasyenda, kalayaan. Simula ng araw na iyon sa hardin, tila nagkaroon ng malaking pagbabago sa Hacienda Kalayaan, lalo na sa pagitan ni Sinag at Hiraya. Ang dating pader ng katahimikan at pagtanggi sa pagitan nila ay unti-unting nabubuwag. Nagsimulang hanapin ni Hiraya si Sinag. Kung nasa kusina si Sinag, susundan siya ni Hiraya. Kung naglilinis si Sinag sa sala, tahimik na uupo si Hiraya sa isang sulok, nakatingin sa kanya. Hindi man siya nagsasalita, ramdam ni Sinag ang init ng presensya ng bata. Isang umaga, habang naglalaro si Sinag ng uuwa sa likod ng kurtina sa sala, isang tunog ang lumabas mula kay Hiraya na matagal nang hindi naririnig ni Alon. Isang mahina, ngunit malinaw na pagtawa. Ang tawa ay parang musika sa tenga ni Sinag at naramdaman niya ang matinding kagalakan. Mabilis siyang sumilip mula sa kurtina at nakita niya si Hiraya na nakangiti kahit paano sa kanyang maliit na paraan. Sa mga sandaling iyon, nakatayo sa pasilyo si Alon na galing sa kanyang opisina. Nakita niya ang eksena, ang tawa ni Hiraya at ang maliwanag na ngiti ni Sinag. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam, ngunit tila may nag-init sa kanyang dibdib. Isang matagal nang natutulog na bahagi ng kanyang puso ang tila nagising. Nagtatago siya sa dilim, pinagmamasdan ang dalawa at hindi niya mapigilan ang mapangiti rin ng bahagya lamang. Kumusta na si Hiraya? Tanong ni Alon kay Sinag isang gabi habang nag-aayos si Sinag ng hapagkainan. Ito ang unang pagkakataon na siya mismo ang nagtanong tungkol kay Hiraya, hindi upang magtanong sa trabaho, kundi tila may personal na interes. Maayos naman po siya, Sir Alon, sagot ni Sinag. Pakiramdam niya ay bahagya siyang kinikilig. Mas bumubukas na po ang puso niya. Palagi na po siyang naghahanap sa akin. Nginuti ni Alon. Umupo siya sa isang silya at sa unang pagkakataon nagsimula siyang magkwento kay Sinag. Alam mo, bago pa nangyari ang lahat, si Hiraya ang pinakamasayahing bata. Palagi siyang tumatawa. Mabilis siyang kumapit sa mga taong mahal niya. May lungkot sa kanyang tinig. Ang asawa ko, si Elena, mahal na mahal niya si Hiraya. Mahilig silang maglaro sa hardin. Nakinig lang si Sinag. Nakikita ang sakit sa mga mata ni Alon. Mahal na mahal niyo po siguro ang asawa niyo, sir. Mahina niyang sabi. Oo, sagot ni Alon tumango. Ako ang may kasalanan kung hindi sana kami nag-away ng gabing iyon. Kung hindi ko lang sana siya pinakawalan ng may galit sa puso niya. Hininto niya ang kanyang sinasabi. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang sakit ng pagkawala ay sariwa pa rin. Pakiramdam ko, kasalanan ko ang lahat. Nilapitan ni Sinag si Alon at sa isang kusa, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi po ganyan ang mangyayari, sir. Hindi po niyo kasalanan ang nangyari. Minsan po ang buhay may sariling plano. Tumingin si Alon sa kanya. Ang kanyang mga mata na karaniwan ay puno ng galit at kalungkutan ay may nakitang pag-unawa. Isang koneksyon ang nabuo sa pagitan nila, mas malalim kaysa sa inaakala ni Sinag. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan
at kapayapaang iyon. Isang hapon, habang naglilinis si Sinag sa silid tulugan ni Alon, napansin niya ang isang magandang pulseras na nakapatong sa kanyang mesita. Ginintuan, may maliliit na bato na kumikinang. Siguro ito ay regalo ni Ma'am Elena kay Sir Alon, naisip ni Sinag. Pagkalipas ng ilang oras, habang naghahanda si Sinag ng merienda para kay Hiraya, dumating si Lila na may matamis na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Naku, Sinag, nakita mo ba ang pulseras ni Alon? Ang ginintuang may mga batong pula? Opo, nakita ko po kanina sa misita ni Sir Alon. Sagot ni Sinag. Biglang nagbago ang reaksyon ni Lila. Talaga? Kasi nawawala. Hindi ko na mahanap. Sa tingin mo saan kaya napunta? Kasi alam mo na, kakaiba talaga ang mga bagong mukha sa bahay na ito. Lalo na pag may mga nawawalang gamit. Naramdaman ni Sinag ang kirot sa kanyang dibdib. Alam niyang siya ang pinapatamaan ni Lila. Hindi ko po kinuha, Ma'am Lila. Mariin niyang sabi, nagtatago ng sakit. Nako, Sinag, hindi ko naman sinabing ikaw. Sadyang nagtataka lang ako, ani Lila, ngumiti ng mapanlinlang. Baka nalaglag lang. Sana lang talaga hindi ito napunta sa maling kamay. Ang insidente tungkol sa pulseras ay nagtanim ng pagdududa sa mga mata ng ibang kasambahay na tila nagbibisikleta sa kanilang mga mata kay Sinag. Naramdaman ni Sinag ang bigat ng mga tingin. Isang araw, habang abala si Sinag sa paglilinis ng hardin, tinawag siya ni Hiraya. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Hiraya na nag-iisa sa gitna ng hardin, malapit sa isang maliit na batis na may malalim na tubig. Nagulat si Sinag. Alam niya na bawal mag-isa si Hiraya sa hardin, lalo na malapit sa batis. Hiraya! Sigaw ni Sinag, tumakbo patungo sa bata. Ano ang ginagawa mo dito, baby? Nilapitan niya si Hiraya at agad na inilayo sa batis. Ngunit habang inilalayo niya si Hiraya, nakita niya si Lila na lumabas mula sa isang sulok ng hardin na may matamis na ngiti, ngunit may bahid ng pagtataka sa kanyang mukha. Naku, Sinag! Bakit mo iniwan si Hiraya mag-isa? Tanong ni Lila, ang kanyang boses ay tila may pag-aalala, ngunit may nakatagong panunuya. Alam mo naman na kailangan siyang laging bantayan. Hindi ito ang unang beses na nakita ko siyang mag-isa dito sa hardin. Hindi ko po siya iniwan, Ma'am Lila. Kakaalis ko lang po para kumuha ng tool sa bodega, tapos po nakita ko na lang siya dito. Paliwanag ni Sinag na may kaba sa dibdib. Tingin ko po, may nagdala sa kanya dito. Naku, Sinag, wag kang ganyan. Sino naman ang gagawa ng ganyan? Baka nga nalimutan mo lang na iniwan mo siya. Masyado kang pabaya. Ani Lila, umiling-iling. Tumingin siya kay Hiraya, hinimas ang buhok ng bata. Hiraya baby, huwag kang lalabas ng mag-isa ha. Delikado sa labas. Naramdaman ni Sinag ang tila pagpisil sa kanyang puso. Ito ay isang paalala na siya ay bagong dating at madaling sisihin. Ramdam niya ang pader na tila muling bumabalik sa kanyang paligid. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, nag-aayos si Sinag ng mga gamit sa kanyang silid. Pakiramdam niya ay pagod siya at gulo ang kanyang isip. Ang mga salita ni Lila ay umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Ang pagkawala ng pulseras, ang pag-iisa ni Hiraya sa hardin, lahat iyon ay tila pinlano. Habang inaabot niya ang isang damit sa kanyang aparador, may nahulog mula sa ilalim ng kanyang higaan. Isang maliit na bagay na balot sa tela. Kinuha niya ito, isang itim na leather wallet, at nang buksan niya,
nakita niya ang mukha ni Alon sa loob at isang makapal na tumpok ng pera. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Ito ang wallet ni Alon at may pera sa loob. Paano ito napunta sa ilalim ng kanyang higaan? Hindi niya ito nakita noon. Hindi niya matandaan na nakita niya ito sa kanyang silid. Biglang bumalik sa kanyang isip ang mga salita ni Lila. Sana lang talaga hindi ito napunta sa maling kamay. Ang kanyang puso ay humampas ng napakabilis. Isang malamig na kaba ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito ay isang bitag. Alam niya. Ngunit paano niya mapapatunayan ang kanyang pagka-inosente? Ang pakiramdam ng takot, ng kawalan ng pag-asa ay bumalot sa kanya. Hindi ito nagiging madali. Hindi ito magiging madali. Hindi maikakaila ni Alon sa kanyang sarili na malaki na ang pinagbago ni Sinag sa Hacienda Kalayaan. Ang dating madilim at tahimik na tahanan ay tila nabubuhayan muli. Higit sa lahat, nakita niya ang pagbabago kay Hiraya. Ang kanyang anak na dati laging nakakulong sa sarili nitong mundo ay nagsimula nang humarap kay Sinag, magpakita ng maliliit na senyales ng pagmamahal. Ang mga pader na itinayo ni Hiraya ay unti-unting ginigiba ni Sinag sa pamamagitan ng kanyang walang sawang pasensya at pag-unawa. Bawat sulyap ni Alon kay Sinag ay tila nagbubukas ng isang pahina sa kanyang pusong matagal nang nakasarado. Ang kanyang pagiging maalalahanin, ang kanyang pagiging masipag, at ang kanyang kakaibang koneksyon kay Hiraya ay unti-unting gumagapang sa kanyang sistema. Naramdaman niya ang isang pakiramdam ng kapayapaan sa tuwing nakikita niya si Sinag na kasama si Hiraya. Hindi niya pa ito matukoy, ngunit mayroon ng kakaibang init na umuusbong sa kanyang dibdib. Isang araw, habang nag-aayos si Sinag ng mga ilaw sa kusina, biglang pumitik at namatay ang isang bombilya. Dahil sa taas ng kisame, nahirapan si Sinag na abutin ito. Nakita ni Alon ang kanyang pagpupumilit at kusa siyang lumapit upang tumulong. Kinuha niya ang isang hagdan at iniabot ang bagong bumbilya kay Sinag. Habang nagpapalit si Sinag ng bumbilya, nasa ilalim niya si Alon, inaalalayan ang hagdan. Ngunit sa isang iglap, bahagyang nawalan ng balanse si Sinag. Ay! Bulong niya at mabilis na inabot ni Alon ang kanyang kamay upang alalayan siya. Nagdikit ang kanilang mga balat. Isang bahagyang haplos, ngunit sapat na upang makaramdam si Sinag ng kuryente. Tumingin sila sa isa't isa. Ang mga mata ni Anam, ang mata ni Alon ay mga Alon ay puno ng pag-aalala at sa mga mata ni Sinag, nakita ni Alon ang bahagyang pamumula. Isang mabilis na sandali, isang kilig na bumalot sa kanilang dalawa bago sila bumalik sa kanilang mga sarili. Salamat Sir Alon, mahina niyang sabi, at mabilis na bumaba sa hagdan. Walang anuman Sinag, sagot ni Alon, ngunit nanatili ang init sa kanyang kamay. Isang hapon, nakita ni Alon si Hiraya na abala sa pagguhit sa sala. Lumapit siya, nagtataka kung ano ang iginuguhit ng bata. Laking gulat niya nang makita ang isang drawing na may 3 figura. Isang matangkad na lalaki, isang babae na may mahabang buhok, at isang maliit na bata sa gitna nila, nakangiti. Nakatingin si Hiraya sa drawing at sa isang napakahinang tinig, halos bulong, sinabi niya ang isang salita na nagpagulantang kay Alon. Mama! Nagulantang si Alon. Hiraya, sino ang mama mo? Tumingin si Hiraya kay Alon at pagkatapos ay sa drawing at itinuro
ang babaeng figura. Hindi nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig. Alam ni Alon kung sino ang ibig sabihin ni Hiraya. Si Sinag. Ang kanyang anak na matagal nang hindi nagsasalita ay tinawag si Sinag na Mama. Hindi ito kapalit sa kanyang namayapang asawa, ngunit isang pagtanggap, isang pagmamahal na nakahanap ng bagong tahanan. Nang gabing iyon, dumating ang malakas na bagyo. Ang langit ay umuungol sa kulog at kidlat, at ang malakas na ulan ay humahampas sa bintana ng hasyenda Kalayaan. Nag-aalala si Sinag kay Hiraya na madalas ay natatakot sa mga bagyo. Lumapit siya sa silid ni Hiraya at nakita niya si Alon na naroon na inaalo ang bata. Natatakot po ba si Hiraya, sir? Tanong ni Sinag. Oo. Simula nang mawala ang kanyang ina, mas naging sensitibo siya sa mga tunog, sagot ni Alon, habang hinahaplos ang likod ni Hiraya. Umupo si Sinag sa tabi nila. Nagsimula siyang kantahin ang isang malambing na lalabay. Ang boses, ang boses niya ay kasing lamig ng simoy ng hangin, ngunit puno ng pagmamahal. Unti-unting kumalma si Hiraya. Ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ang damit ni Sinag at sumandal siya sa balikat nito. Nang makatulog si Hiraya, inaya ni Alon si Sinag sa sala. Umupo sila sa tabi ng fireplace kung saan nagliliyab ang apoy, nagbibigay ng init sa malamig na gabi. Ang katahimikan ay kumalat sa pagitan nila, ngunit hindi ito awkward kundi puno ng pag-unawa. Salamat Sinag, sabi ni Alon. Papasag ang katahimikan. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ngumiti si Sinag. Wala po iyon, Sir Alon. Mahal ko po si Hiraya at gusto ko po siyang tulungan. Tiningnan ni Alon si Sinag. Ang apoy sa fireplace ay nagbigay ng ginintuang kislap sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nakita ni Alon ang lahat, ang kanyang kagandahan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang tapang. Dahan-dahang inabot ni Alon ang kamay ni Sinag. Nagdikit ang kanilang mga palad at ang init ng apoy ay tila nadagdagan ang init ng kanilang pagdikit. Hindi na ito isang simpleng haplos, kundi isang paghawak na puno ng damdamin. Sinag, bulong ni Alon, ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa. Hindi kailangan ng salita. Ang kanilang mga mata ang nagsalita. Isang sandali ng katahimikan, ng pag-amin, ng pag-asa. Ngunit ang lahat ng iyon ay nasaksihan. Mula sa labas ng bintana, sa gitna ng malakas na ulan at kulog, nakatayo si Lila. Ang kanyang muka ay hindi na nagtatago ng galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang mga ngipin ay kumukulo. Nakita niya ang pagdikit ng kamay ni Alon at Sinag. Nakita niya ang pagbabago sa tingin ni Alon. Nakita niya ang lahat ng kanyang pangarap na nawawasak sa isang iglap. Hindi, hindi ito pwedeng mangyari. Bulong ni Lila, ang kanyang boses ay tila isang demonyo. Hindi ko hahayaan na agawin niya ang lahat sa akin. Siya ang dapat mawala. Ang kanyang mga kamay ay humigpit. Ang mga kuko ay kumakapit sa kanyang palad. Tila may gustong durugin. Ang kanyang galit ay nag-apoy, mas malakas pa sa kidlat na gumuhit sa kalangitan. Ang desisyon ay nabuo na. Kailangan niyang tapusin ang lahat. At sa pagkakataong ito, hindi lang pagpapahiya o pagpapatalsik ang kanyang gagawin. Kinabukasan ng umaga, tahimik ang hasyenda Kalayaan, tila walang nangyari noong gabing iyon. Ngunit sa silid ni Hiraya, may isang kakaibang eksena. Nagsimulang magising si Hiraya
At habang kinukusot niya ang kanyang mga mata, napansin niya ang isang bahagyang pasa sa kanyang maliit na braso. Tiningnan niya ang pasa at bigla siyang tumingin kay Sinag na noon ay nag-aayos ng kanyang higaan. Ang mga mata ni Hiraya ay nanlaki sa takot. Itinuro niya ang kanyang braso kay Sinag. At sa sandaling iyon, isang matinis na tinig ang narinig mula sa likuran. "Naku, Hiraya, anong nangyari sa'yo?" Si Lila, lumapit siya at nagulat, tiningnan ang pasa ni Hiraya. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Sinag, puno ng matinding pag-aalala. "Sinag, anong ginawa mo kay Hiraya?" Nanlamig ang buong katawan ni Sinag nang marinig ang tanong ni Lila. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pasa, wala siyang alam na pasa. Kailan niya sinaktan si Hiraya? Hindi niya kailanman magagawa iyon. Lumapit siya, sinuri ang braso ng bata, at doon nga, isang maliit na bahid ng pasa ang naroroon, bahagyang lila. "Hindi ko po siya sinaktan, Ma'am Lila," mariin niyang sabi, ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig sa kaba. "Hindi ko po alam paano nagkaroon ng pasa iyan." "Anong hindi mo alam? Ikaw lang ang kasama niya dito sa kwarto kanina. Nasa kusina ako naghahanda ng almusal." Singhal ni Lila. Ang kanyang boses ay tila nag-aalala ngunit may halong pagdududa. Lumapit siya kay Hiraya, hinimas ang braso ng bata. "Hiraya, baby, anong nangyari? Si Ate Sinag ba?" Tumingin si Hiraya kay Lila, pagkatapos ay kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi siya sumagot, ngunit mabilis siyang sumandal kay Lila, tila nagtatago. Ang simpleng galaw na iyon ay parang tinaga ang puso ni Sinag. "Lila, anong kaguluhan ito?" Narinig ni Sinag ang boses ni Alon. Lumabas si Alon mula sa kanyang silid, nakita ang eksena. Si Lila na inaalalayan si Hiraya at si Sinag na nakatayo, gulat at natatakot. "Alon, mabuti at nandito ka. Tingnan mo si Hiraya," sabi ni Lila, nagpapanggap na nag-aalala, itinuro ang braso ng bata. "May pasa si Hiraya at si Sinag lang ang kasama niya dito kanina. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya pero nang makita ko, gulat na gulat ako." Lumapit si Alon, sinuri ang braso ni Hiraya, kitang-kita niya ang pasa. Bumaling ang kanyang tingin kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanunubok, puno ng pagdududa at may halong sakit. Matapos ang lahat ng koneksyon na kanilang nabuo, ito ang kanyang nakita. "Sinag, anong nangyari?" Tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkabigo. "Sir Alon, wala po akong ginawa. Hindi ko po siya sinaktan. Sumusumpa po ako. Hindi ko po alam kung paano nagkaroon ng pasaiyan." Nagmamakaawa si Sinag, ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang. "Hindi ko akalain na kaya mong saktan ang bata, Sinag," sabi ni Lila, umiling-iling. "Naaalala mo ba noong sinabi ko sa iyo na mag-ingat ka? Masyado kang pabaya, Sinag. At ngayon, sinasaktan mo na si Hiraya?" "Hindi po totoo iyan, Sir Alon. Maniwala po kayo sa akin." Nanginginig ang boses ni Sinag. Ang takot na naranasan niya sa kanyang nakaraan, ang pagkadurog ng kanyang dignidad ay nagbabalik. "Sige, Sinag, kung hindi mo ginawa iyan, paano mo ipapaliwanag ang mga ito?" Biglang may inilabas si Alon mula sa ilalim ng unan sa sopa. Isang maliit na bag na gawa sa tela. At nang buksan niya, lumabas doon ang ginintuang pulseras na nawawala. Ang pulseras na nakita ni Sinag sa mesita ni Alon. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. "Hindi ko po alam.
Paano po iyan napunta diyan? Iyan ba ang tinatanong mo, Sinag? Hindi mo ba alam na sa araw na iyon na nawala ang pulseras, may mga kasambahay na nakakita sa iyong nasa silid ko, mag-isa? Ani Alon, ang kanyang boses ay may bahid ng galit. Hindi pa natatapos doon. Biglang nilapitan ni Lila si Alon na may nag-aalalang ekspresyon. At Alon, hindi ko sana sasabihin, pero kanina habang naglilinis ako sa ilalim ng higaan ni Sinag, nakita ko ito. Inilabas ni Lila ang isang itim na leather wallet. Ang wallet ni Alon na may lamang pera. Ang wallet na nakita ni Sinag sa ilalim ng kanyang higaan. Ito ang wallet mo, Alon, hindi ba? May lamang pera. Para bang gumuho ang mundo ni Sinag. Walang salita ang makakapagpaliwanag sa sitwasyong ito. Ang pasa ni Hiraya, ang pulseras, at ngayon ang wallet ni Alon na nasa ilalim ng kanyang higaan. Ito ay isang perpektong bitag. Sinag, anong masasabi mo dito? Tanong ni Alon. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabigo at galit. Hindi lang pulseras ang nawawala, may mga maliliit na gamit na nawawala rin at laging ikaw ang malapit sa mga lugar na nawawala ang mga iyon. At ngayon, pati wallet ko nasayo at pati si Hiraya, sinaktan mo. Hindi po totoo iyan, Sir Alon. May naglagay lang po niyan. Hindi ko po kinuha ang kahit ano at hindi ko po kailanman sinaktan si Hiraya. Maniwala po kayo sa akin. Nagmamakaawa si Sinag, lumuluha na. Naku Sinag, sana lang may ebidensya ka. Kasi sa tingin ko, hindi lang kami ang nagdududa sa'yo. Pati si Hiraya, natatakot na sa'yo. Ani Lila, pilit na inalo si Hiraya na ngayon ay tahimik nang nagtatago sa likod niya. Titingnan ko ang CCTV. Sabi ni Alon, ang kanyang tinig ay may matinding determinasyon. Kung totoo ang sinasabi mo, Sinag, lalabas ang totoo. Agad na tumungo si Alon sa security room. Sumunod si Sinag kasama si Lila. Habang naghihintay, naramdaman ni Sinag ang matinding kaba. Alam niyang inosente siya, ngunit paano kung hindi ito lumabas sa kamera? Binuksan ni Alon ang CCTV footage para sa araw na iyon at ang mga nakaraang araw. Ang puso ni Sinag ay humampas ng napakabilis. Ang mga footage ay nagpakita ng ilang mga eksena. Una, ang pagdating ni Sinag sa Hacienda Kalayaan. Pangalawa, ang mga eksena na nagpapakita kay Sinag na naglalaro kay Hiraya, nagbabasa ng libro o naglalakad sa paligid ng bahay. Pagkatapos, ang eksena kung saan nawala ang pulseras. Sa video, kitang-kita na pumasok si Sinag sa silid ni Alon upang maglinis. At nang lumabas siya, wala na ang pulseras sa mesita. Walang ibang taong pumasok sa silid ni Alon bago at pagkatapos ni Sinag. Tingnan mo, Sinag, sabi ni Alon, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Ikaw lang ang pumasok sa silid ko. Pero Sir Alon, hindi ko po iyan kinuha, paliwanag ni Sinag. At ito, sabi ni Alon, ipinakita ang footage sa Hardin. Ang eksena kung saan si Hiraya ay mag-isa malapit sa batis. Sa footage, kitang-kita na iniwan ni Sinag si Hiraya sandali upang kumuha ng gamit at pagkatapos ay nawala sa frame ang bata. Nang bumalik si Sinag, tumatakbo na siya upang iligtas si Hiraya. Ngunit walang nagpakita kung sino ang nagdala kay Hiraya doon. Tila mayroong patay na oras sa footage. At para sa pasa ni Hiraya, sabi ni Alon, ipinakita ang footage sa umaga. Sa video, kitang-kita na ginising ni Sinag si Hiraya. At sa isang sandali, biglang umiyak si Hiraya. At pagkatapos ay doon na lumabas si Lila.
Hindi ko po siya sinaktan, Sir Alon. Bakit hindi niyo po nakikita ang buong katotohanan? Sigaw ni Sinag habang umiiyak. Tumingin si Alon kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at sakit. Matagal siyang nagtiwala kay Sinag, ngunit ang ebidensya ay malinaw. Ang mga kasinungalingan ay nagkalat. Sinag! Sabi ni Alon, ang kanyang tinig ay puno ng pagod at pagkadismaya. Sa tingin ko, hindi na ito pwedeng magpatuloy. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Alam niya na ang ibig sabihin ng mga salita ni Alon. Kailangan mong umalis, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay tila isang utos na hindi pwedeng questionin. Umalis ka sa bahay na ito. Ngayon din, parang gumuho ang buong mundo ni Sinag. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pag-asa, ang kanyang koneksyon kay Hiraya. Lahat iyon ay nawala sa isang iglap. Pakiramdam niya ay may matinding sakit na pumipiga sa kanyang dibdib. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay tingnan si Hiraya na ngayon ay mahigpit na nakakapit kay Lila. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tumayo si Sinag, nanginginig ang mga binti. Naglakad siya patungo kay Hiraya, ngunit nang akmang hahawakan niya ang bata, umiwas si Hiraya. Ang pag-iwas na iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Walang pagpipilian si Sinag. Kailangan niyang umalis. Naglakad si Sinag palabas ng silid ng CCTV. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay nadurog. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawala sa isang iglap. Sa labas ng mansyon, nagsimulang umulan ng malakas, tila nakikisama sa kanyang kalungkutan. Nang makalabas siya ng Hacienda Kalayaan, ang malakas na hangin at ulan ay sumalubong sa kanya. Bumaling siya sa huling pagkakataon upang tingnan ang mansyon. Sa bintana, nakita niya si Hiraya. Ang bata ay nakatingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, at ang kanyang maliit na kamay ay dahan-dahang itinaas, tila nagpapaalam. Sa likod ni Hiraya, nakatayo si Lila. Nakangiti ng mapanlinlang, ang kanyang mga mata ay nagtatagumpay. Ang nangiting iyon ay tila nagsasabi, tapos na ang laro. Naramdaman ni Sinag ang matinding sakit, ngunit alam niyang wala na siyang magagawa. Sa gitna ng malakas na ulan, tumalikod siya, dala ang kanyang bagahe at ang kanyang nadurog na puso at naglakad palayo sa Hacienda Kalayaan patungo sa kawalan. Ang pag-alis ni Sinag ay tila nag-iwan ng isang malalim na sugat sa Hacienda Kalayaan. Ang dati bahagyang nabubuhayan na tahanan ay muling binalot ng matinding katahimikan, mas mabigat kaysa dati. Pakiramdam ni Alon, mayroon siyang nawala. Isang mahalagang bahagi na nagbigay ng liwanag at pag-asa sa kanyang buhay at sa buhay ni Hiraya. Ngunit ang mga ebidensya, ang wallet, ang pulseras, ang pasa ni Hiraya at ang hindi malinaw na CCTV footage ay malinaw. O iyon ang iniisip niya. Ang pinakamahirap para kay Alon ay ang pagbabago kay Hiraya. Matapos umalis si Sinag, bumalik si Hiraya sa dati niyang kalagayan o mas malala pa. Umiiwas na siya sa lahat. Hindi na siya kumakain ng maayos. Hindi na siya natutulog sa gabi. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at patuloy siyang nakakulong sa kanyang silid o kung lalabas man, nakaupo lamang sa isang sulok, nakatingin sa kawalan. Hiraya, anak, kumain ka na. Pakiusap ni Alon isang gabi, pilit na sinusubuan ang bata. Ngunit tinanggihan ni Hiraya ang pagkain. Nagtaklob siya sa kanyang unan at nagsimulang umiyak ng walang tunog. Naramdaman ni Alon ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ginawa niya ba ang tamang desisyon?
Ang pagkawala ni Sinag ay tila nagdulot ng mas matinding sakit kay Hiraya. Sinubukan ni Lila na agawin ang pwesto ni Sinag. Pilit niyang inaalalayan si Hiraya, binibilhan ng mga laruan at pinipilit na kausapin. Hiraya baby, andito si Tita Lila, huwag kang mag-alala. Aalagaan ka ni Tita, sabi ni Lila, habang pilit na iniaabot ang isang stuffed animal. Ngunit ang reaksyon ni Hiraya ay kabaliktaran sa inaasahan ni Lila. Itinulak niya ang laruan. Umiwas siya kay Lila. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi niya gusto si Lila. Hindi niya gusto ang presensya nito. Sa halip na magdulot ng ginhawa, ang presensya ni Lila ay tila nagdulot ng mas matinding takot at pagkalito kay Hiraya. Naramdaman ni Lila ang matinding inis. Sa harap ni Alon, pilit siyang nagpakita ng pagmamalasakit, ngunit sa loob, galit na galit siya. Bakit ba ang hirap mong pasayahin, Hiraya? Bulong niya sa kanyang sarili, habang pilit na ngumingiti kay Alon. Nakita ni Alon ang pagtanggi ni Hiraya kay Lila, ang kanyang anak na dati walang pakialam sa sinuman maliban kay Sinag, ay ngayon ay tila ayaw sa lahat. Ang eksenang ito ay nagtanim ng mumunting pagdududa sa isip ni Alon. Bakit? Bakit ganoon ang reaksyon ni Hiraya? Kung si Sinag ang salarin, bakit mas malungkot si Hiraya ngayon? Isang gabi, habang hindi makatulog si Alon, napagdesisyonan niyang balikan ang CCTV footage. Pilit niyang hinahanap ang bawat detalye, ang bawat galaw. Mayroong isang bagay na nagpapabagabag sa kanya. Ang mga patay na oras sa footage, ang biglaang pagkawala ng signal sa ilang sandali. Imposible na magkaroon ng ganoong klasing glitch. Hindi, bulong ni Alon sa kanyang sarili. May mali. Naaalala niya ang sinabi ni Sinag. Hindi ko po siya sinaktan. Sumusumpa po ako. Hindi ko po alam kung paano nagkaroon ng pasaiyan. May naglagay lang po niyan. Ang bawat salita ni Sinag ay tila umaling awngaw sa kanyang isip. Ang kanyang mga luha, ang kanyang pagmamakaawa, ang kanyang pagtatago sa sakit. Posible ba na nagkamali siya? Posible ba na nalinlang siya? Hindi niya mapigilan ang pagdududa. Alam niya na may kakayahan si Lila sa teknolohiya at dati siya ang nag-aayos ng CCTV system sa bahay. Nagkaroon ba si Lila ng pagkakataon na manipulahin ang footage? Agad na tinawagan ni Alon ang kanyang matalik na kaibigan, si Rafael. Si Rafael ay isang IT expert at siya ang nag-install ng buong security system sa Hacienda Kalayaan. Rafael, may problema ako. Maaari mo bang tingnan ang CCTV footage dito sa bahay? Pakiramdam ko, mayroong nagmamanipula, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Sige, Alon, padalhan mo ako ng access. Titingnan ko agad, sagot ni Rafael. Habang naghihintay, bumalik si Alon sa silid ni Hiraya. Nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa sahig. Hawak ang isang lapis at papel. Nakaguhit si Hiraya. Hindi tulad ng dating drawing, ang drawing na ito ay mas malinaw, mas may detalye. May isang malaking figura ng babae na may mahabang buhok na ang muka ay itim, tila mayroong tinatago. Sa likod ng itim na figura, mayroong isang maliit na bata na tila umiiyak. At ang pinakaimportante, ang itim na figura ay may hawak na isang bagay na tila itinatago sa likod ng kanyang likod. At sa gilid ng drawing, mayroong isang maliit na figura ng isang babae na may mahabang buhok at malinaw na nakangiti. Si Sinag. Biglang nanlaki ang mga mata ni Alon. Ang drawing. Ito ang sinasabi ni Hiraya. Ito ang paraan niya para makipag-usap.
Ang itim na figura ang nakatagong bagay. Sino ito, Hiraya? Tanong ni Alon. Itinuro ang itim na figura. Tumingin si Hiraya kay Alon at sa unang pagkakataon nagsalita siya ng may konting linaw. Lila, bad, lila, nagulantang si Alon. Lila? Si Lila ang itim na figura at may ginawa siyang masama. Ang mga salita ni Hiraya ay tila nagpatibay sa kanyang hinala. Ang pagdududa na kanina'y maliit lamang ay lumaki ng malaki. May narinig siyang tunog mula sa kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Rafael. Alon, may nakita ako. Hindi ito simpleng glitch. Mayroong nagmamanipula sa system. Mayroong mga file na dinilit at in-overwrite. Pero mayroon akong na-recover na isang particular na frame. Hindi ito maganda. Ang puso ni Alon ay humampas ng napakabilis. May isang bagay na mali. Mayroong isang masamang mangyayari. At alam niya na ang hindi maganda na tinutukoy ni Rafael ay maaaring mas malalim pa sa inaakala niya. Tiningnan ni Alon ang drawing ni Hiraya at pagkatapos ay ang kanyang telepono. Isang malamig na kaba ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi lang si Sinag ang inosente, si Lila. Si Lila ang may sala. Ang mga salita ni Hiraya, Lila, bad, Lila. At ang mensahe ni Rafael ay tila kidlat na tumama kay Alon. Isang malalim na galit ang umusbong sa kanyang dibdib, sinabayan ng matinding pagkadismaya sa kanyang sarili. Nalinlang siya. Pinaniwalaan niya ang isang sinungaling at pinatalsik ang isang inosente. Ang sakit ng pagkawala ng asawa ay muling sumariwa. Ngunit ngayon, may kasama ng matinding pagsisisi. Agad na tinawagan ni Alon si Rafael. Rafael, kailangan ko ang lahat ng maibabalik mo. Lahat ng footage, kahit anong detalye, kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Masyadong malalim ang pagkakakutkot ni Lila Alon. Sabi ni Rafael sa kabilang linya. May mga file na halos imposibleng ibalik, pero meron akong na-recover na isang fragment. Isang segundo lang pero malinaw. Habang naghihintay, nagsimulang magmamanman si Alon kay Lila. Kailangan niyang makakuha ng personal na ebidensya. Kailangan niyang patunayan ang kanyang hinala. Sinimulan niyang obserbahan ang bawat kilos ni Lila, ang bawat galaw, ang bawat tawag sa telepono. Isang hapon nakita ni Alon si Lila na palihim na lumabas ng Hacienda Kalayaan. Sinundan niya ito. Nagtago siya sa likod ng kanyang sasakyan, pinapanood ang bawat galaw ni Lila. Huminto si Lila sa isang maliit na pawn shop sa lungsod ng Pag-asa, isang isang lugar na hindi karaniwan para sa isang babaeng tulad niya. Nagulat si Alon nang makita niya si Lila na lumabas mula sa pawn shop at sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang maliit na sobre, isang sobre na may lamang pera at ang pinakanakakagulat, ang ginintuang pulseras. Ang pulseras ng kanyang asawa ay nasa kamay ni Lila. Ito ang pulseras na nawala. Ang pulseras na pinagbintangan ni Sinag na kinuha. Ang puso ni Alon ay humampas ng napakabilis. Ito ang ebidensya. Ito ang patunay. Bumalik si Alon sa Hacienda Kalayaan. Ang kanyang puso ay puno ng galit at sakit. Ngayon, sigurado na siya. Si Lila ang may sala. Nang gabing iyon, dumating ang email mula kay Rafael. Mayroong isang attachment, isang maikling video clip, isang segundo lang. Binuksan ni Alon ang video. Ang video ay nagpakita ng isang eksena sa garahe, gabi.
ang sasakyan ng kanyang yumaong asawa at doon nakita niya si Lila. Nakayuko si Lila sa ilalim ng sasakyan, may hawak na isang tubul at tila mayroong ginagawa sa mga gulong. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at may isang mapanlinlang ng ngiti sa kanyang mga labi. Nanlaki ang mga mata ni Alon. Nanigas ang kanyang katawan, hindi lang pulseras, hindi lang pasa, hindi lang pagpapahiya. Si Lila ang may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ang kanyang galit ay umapaw. Ang kanyang puso ay nadurog. Ito ang pinakamalaking pagtataksil na naranasan niya. Bumalik si Alon sa silid ng CCTV. Pilit na hinahanap ang bawat fragment, ang bawat detalye. Ngayon, alam na niya kung ano ang hinahanap niya. Ang mga patay na oras sa footage ay hindi glitches. Ito ay mga sandali na sinadyang burahin ni Lila. Ngunit ang isang segundo na iyon ang naglantad ng lahat. Sa loob ng kanyang opisina, matagal na nakaupo si Alon. Hawak ang drawing ni Hiraya, ang itim na figura, ang nakatagong bagay. At ang mga salita ni Hiraya, Lila, bad, bad Lila. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng akala niya ay nagmamalasakit sa kanyang pamilya, ang babaeng palagi niyang pinapayuhan tungkol sa pag-aalaga kay Hiraya. Siya ang gumawa ng lahat, siya ang nagplano ng lahat. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pagsisisi. Naalala niya ang mukha ni Sinag nang siya ay umalis, ang kanyang mga luha, ang kanyang pagmamakaawa, ang kanyang pagkainosente. At siya bilang isang ama, bilang isang lalaki ay nabigo. Pinatalsik niya ang isang anghel at pinagkatiwalaan ang isang demonyo. Tumayo si Alon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan niyang ayusin ito. Kailangan niyang ilabas ang totoo. At kailangan niyang bawiin si Sinag. Ang Hacienda Kalayaan na dati puno ng pag-asa dahil kay Sinag ay muling binalot ng matinding dilim. Si Hiraya ay lumulubog sa kanyang sariling mundo. Si Alon ay puno ng sakit at pagsisisi. At si Lila na ngayon ay nagtatagumpay ay nagpapanggap na nagmamalasakit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Dinala ni Alon ang laptop sa silid ni Hiraya. Ipinakita niya ang drawing kay Hiraya. At pagkatapos ay binuksan ang video clip na ipinadala ni Rafael. Hiraya, anak, sabi ni Alon, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Tingnan mo ito. Tumingin si Hiraya sa drawing, pagkatapos ay sa screen ng laptop. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Biglang nagsimula siyang umiyak, hindi na tahimik, kundi isang malakas, masakit na iyak, puno ng takot at galit. Bad Lila! Bad! Mama! Mama! Sigaw ni Hiraya, itinuro ang screen ng laptop, pagkatapos ay ang drawing. Ang kanyang maliit na kamay ay kumakapit sa kamay ni Alon. Niyakap ni Alon si Hiraya, umiiyak din. Ang pag-iyak ni Hiraya ay tila nagpalabas ng lahat ng sakit na kinimkim niya. Oo, Hiraya. Oo, anak. Bad Lila. Bad. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Alon na parang nawawala ang lahat. Ang kanyang pamilya ay nadurog, ang kanyang asawa ay nawala, ang kanyang anak ay naghihirap, at siya bilang isang ama ay nabigo. Ito ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Lahat ay tila nawala. Lahat ay tila natapos na. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang maliit na kamay ni Hiraya na humahawak sa kanya. Isang maliit na pag-asa. Isang maliit na pag-asa na kailangan niyang kumapit. Hindi pa tapos ang lahat. Kailangan niyang lumaban para sa kanyang anak, para sa kanyang asawa, at para kay Sinag.
Ang mensahe ni Rafael at ang mga salita ni Hiraya ay tila bumulabog sa buong mundo ni Alon. Hindi na ito simpleng hinala, ito ay isang kumpirmasyon. Ang kanyang anak, na matagal nang nawala ng tinig, ay nagbigay ng pinakamalinaw na ebidensya. Ang sakit na naramdaman niya ay nagdulot ng isang matinding galit, isang galit na matagal nang nakalimutan. Agad na tinawagan ni Alon si Rafael. Rafael, kailangan ko ang buong video. Kahit anong gawin mo, ibalik mo ang lahat. Kailangan ko ito ngayon na. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at bahagyang nanginginig sa galit. Ginagawa ko ang lahat, Alon. Hindi madali. Mayroong malaking hadlang. Parang sinadyang burahin ang lahat ng bakas, sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay seryoso. Pero mayroong isang bagay na nakita ko sa isang hidden partition. Isang bagay na hindi dapat makita. Ipinapadala ko na sa iyo ngayon. Humigpit ang hawak ni Alon sa kanyang telepono. Alam niya na ang ibig sabihin ng mga salita ni Rafael. Ang kanyang puso ay humampas ng napakabilis. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang kanyang email. Mayroong bagong attachment mula kay Rafael. Isang video file. Kinakabahan, binuksan ni Alon ang file. Ang video ay bahagyang pixelated, ngunit malinaw pa rin ang mga detalye. Eksena sa garahe gabi bago ang insidente. Ang sasakyan ni Elena, kanyang yumaong asawa, nakita niya ang isang figura na lumapit sa sasakyan. Hindi na ito malabo. Malas na malinaw, ito si Lila. Nakayuko siya sa ilalim ng sasakyan, may hawak na isang maliit na tool. At doon, nakita ni Alon ang isang eksena na nagpagulantang sa kanyang kaluluwa. Kitang-kita na kinutkot ni Lila ang isang bahagi ng preno. Ang kanyang mukha ay hindi na nagtatago ng anumang emosyon maliban sa matinding galit at isang mapanlinlang na ngiti ng tagumpay. Pagkatapos niyang gawin iyon, dahan-dahan siyang tumayo, tiningnan ang kanyang ginawa, at umalis na tila walang nangyari. Ang puso ni Alon ay huminto. Ang kanyang hininga ay tila huminto rin. Hindi lang aksidente, hindi lang pagpapabaya. Ito ay direktang pagpatay. Si Lila. Si Lila ang pumatay sa kanyang asawa, ang kanyang kaibigan, ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Hindi bulong ni Alon ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Hindi totoo ito. Ngunit ang video ay malinaw. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Si Lila. Siya ang salarin. Biglang narinig ni Alon ang tunog ng lapis na gumuguhit. Lumingon siya. Nakaupo si Hiraya sa sahig, abala sa pagguhit. Lumapit si Alon sa kanya. Ang drawing ni Hiraya, ngayon, mas detalyado na. May isang malaking figura ng babae na may itim na mukha. Ang itim na figura ay may hawak na isang tool at sa ilalim ng tool mayroong isang sasakyan. At mula sa sasakyan, mayroong isang bahagi na tila naputol. Sa gilid ng drawing, mayroong isang babae sisinag na umiiyak. Tiningnan ni Hiraya ang drawing, pagkatapos ay itinuro ang itim na figura. Bad Lila, preno, bad mama. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salita. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Niyakap ni Alon si Hiraya, umiiyak. Ang kanyang luha ay pinaghalong galit, sakit, at matinding pagsisisi. Ang kanyang anak, ang kanyang maliit na Hiraya ay saksi sa lahat. At ang kanyang tahimik na tinig ay ang tanging nagbunyag ng buong katotohanan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad na tinawagan ni Alon ang pulisya. Ibinalita niya ang lahat.
Ang pagkawala ng pulseras, ang wallet, ang pasa ni Hiraya, at ang pinakaimportante, ang video footage, walang halong pagdududa ang kanyang tinig. Kailangan niyang ipaglaban ang hustisya para kay Elena, para kay Hiraya, at para kay Sinag. Matapos makipag-ugnayan sa pulisya, isang bagay ang pumasok sa kanyang isip, si Sinag. Ang inosenteng babae na pinatalsik niya, kailangan niyang hanapin si Sinag, kailangan niyang humingi ng tawad. Malakas ang ulan, ang langit ay tila umiiyak din. Nagmaneho si Alon sa lungsod ng Pag-asa. Pilit na hinahanap ang bawat sulok kung saan posibleng nagpunta si Sinag. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at panghihinayang. Pagkalipas ng ilang oras, habang nagmamaneho siya sa isang liblib na bahagi ng lungsod, nakita niya si Sinag. Nakaupo si Sinag sa isang bench sa ilalim ng waiting shed, basa sa ulan, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang kanyang bagahe ay nasa tabi niya. Lumabas si Alon mula sa kanyang sasakyan. Naglakad siya patungo kay Sinag. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito pinansin. Sinag! Tawag niya. Nagulat si Sinag. Tumingin siya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha at sakit. Lumuhod si Alon sa harap ni Sinag. Hindi siya nag-aalala sa putik. Hindi siya nag-aalala sa kanyang dignidad. Ang tanging mahalaga ay ang paghingi ng tawad. Sinag, patawarin mo ako, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay basag. Nalinlang ako, nagkamali ako. Hindi ko dapat pinaniwalaan si Lila. Ikaw ang inosente. Ikaw ang tama. Tiningnan lang siya ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit na parang hindi na kayang ibalik ang lahat. Hindi ko maintindihan, Sir Alon. Bakit po? Bakit ako? Si Leila, Sinag. Siya ang may sala. Siya ang nagplano ng lahat. Hindi lang ikaw ang biktima niya, pati ang asawa ko, sabi ni Alon. At doon, ibinalita niya ang lahat. Ang video. Ang pagkakakutkot ni Lila sa preno ng sasakyan ni Elena. Ang lahat ng kasamaan na ginawa niya. Nanginginig si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kanyang sakit ay napalitan ng matinding gulat. Ang babaeng iyon ay isang halimaw. Patawarin mo ako, Sinag. Pakiusap, bumalik ka. Pakiusap ni Alon habang umiiyak. Kailangan ka ni Hiraya, kailangan ka namin. Tumingin si Sinag kay Alon. Ang kanyang puso ay puno pa rin ng sakit at takot. Ang lahat ng nangyari ay tila sariwa pa rin. Hindi niya alam kung kaya pa niyang bumalik sa lugar na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ang takot na muling saktan, ang takot na muling malinlang, lahat iyon ay bumabalot sa kanya. Hindi ko po alam, Sir Alon, bulong ni Sinag. Ang kanyang boses ay basag. Natatakot po ako. Sa mga sandaling iyon, narinig nila ang tunog ng sirena ng pulis. Isang sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng Hacienda Kalayaan. At doon, nakita nila si Lila, kasama ang mga pulis. Nilapitan ng mga pulis si Lila. Lila Baligho, ikaw ay inaresto sa salang pagnanakaw, pagmamanipula ng ebidensya at kasong may kinalaman sa pagkamatay ni Elena Pagtuga. Nanlaki ang mga mata ni Lila. Ano? Hindi! Walang ganyan! Wala akong ginawa! Sigaw niya pilit na kumakawala sa hawak ng mga pulis. Ngunit ang mga pulis ay matatag. Sinabihan nila si Lila ang kanyang mga karapatan. Tiningnan ni Lila si Alon
At pagkatapos ay sisinag, ang kanyang mukha ay puno ng galit, at isang mapalinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ako natatakot, at hindi lang ako ang magdudusa. Hindi niyo ako kayang patumbahin ng ganito kadali. Hindi ako ang tanging may alam sa mga sikreto dito. Ito ay isang banta na nagbigay ng kaba kay Alon at Sinag. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, magkasama na sila. Nanatili si Sinag sa waiting shed, nakaupo sa tabi ni Alon habang pinapanood nila ang pag-aresto kay Lila. Ang mga pulis ay mahigpit na nakahawak kay Lila, na patuloy na nagpupumiglas at sumisigaw. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Ang mga matay nanlilisik habang nakatingin kay Alon. Pagkatapos ay bumaling kay Sinag. Sa mga mata ni Lila, nakita ni Sinag ang purong kasamaan, isang galit na hindi kayang unawain. Hindi pa ako tapos. Hindi niyo ako kayang patumbahin ng ganito kadali. Sigaw ni Lila bago siya ipinasok sa police car. Ang kanyang banta ay tila umalingaw-ngaw sa hangin, nag-iwan ng isang malamig na kaba sa puso ni Sinag. Nang makaalis ang police car, bumalik ang katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay puno ng bagong bigat. Tumingin si Sinag kay Alon na nakaupo sa tabi niya, ang kanyang mga balikat ay tila may mabigat na dalahin. Narinig mo ang lahat, Sinag, simula ni Alon. Ang kanyang tinig ay basag. Ang mga pulis ay nagsagawa na ng imbestigasyon. Inamin ni Lila ang lahat sa ilalim ng interogasyon. Pumikit si Sinag, pinipilit tanggapin ang lahat. Inamin niya na siya ang naglagay ng pulseras at wallet sa'yo para pagbintangan ka. Inamin niya na siya ang nagdulot ng pasa kay Hiraya para lalo kang masisi, patuloy ni Alon. At ang pinakamasakit sa lahat, Sinag, inamin niya na siya ang nagmanipula sa sitwasyon ng asawa ko. Matagal na niyang gusto ang posisyon ng asawa ko dito sa bahay. Matagal na niyang gusto akong agawin. Kaya't sinimulan niyang maghasik ng pagdududa sa isip ni Elena tungkol sa aming relasyon. Ginulo ang isip niya tungkol sa sakit ni Hiraya. Nagbigay ng maling impormasyon na nagdulot ng matinding stress kay Elena. At ng gabing iyon, matapos kaming mag-away, sinadya niyang sirain ang preno ng sasakyan ko. Ang akala niya, ako ang gagamit ng sasakyan. Ngunit si Elena ang gumamit nito. Nagulantang si Sinag. Hindi lang pagnanakaw, hindi lang pananakit. Ito ay isang detalyadong pagpaplano ng kasamaan na nagdulot ng kamatayan. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang dahilan kung bakit nag-away kami ni Elena ng gabing iyon. Nagsimulang magkwento si Alon. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagkaroon kami ng matinding hindi pagkakaunawaan tungkol sa kalagayan ni Hiraya. Pakiramdam niya, ako ang may kasalanan sa sakit ni Hiraya, at ako naman pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa lahat ng responsibilidad. Sa init ng ulo, nasabi ko ang mga salita na hindi ko dapat sinabi, at umalis siya, galit. Pakiramdam ko, Sinag, ako ang may kasalanan. Kung hindi kami nag-away, hindi sana siya umalis. Hindi sana nangyari ang lahat. Nakinig si Sinag, ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang sakit ni Alon ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Ang bigat ng pagkakasalang matagal niyang kinimkim. Ang kanyang pagsisisi. Naunawaan ni Sinag ang bigat ng pasan ni Alon. Ang kanyang pag-iisip na siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Alon, bulong ni Sinag, lumuluha. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Hindi mo alam ang plano ni Lila. Hindi mo alam ang kanyang kasamaan.
Hindi mo kontrolado ang bawat pangyayari. Minsan, may mga bagay na hindi natin inaasahan at hindi natin ito kontrolado. Tumingin si Alon kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Pero kung hindi ko siya pinakawalan ng may galit sa kanyang puso, kung mas naging maunawain sana ako, hindi mo pwedeng sisihin ang sarili mo sa isang bagay na hindi mo intensyon, Alon, sabi ni Sinag. Dahan-dahang inabot ang kamay ni Alon. Ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. May mga oras na nagkakamali tayo. Ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon mula sa mga pagkakamali na iyon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Alon ang isang bahagyang ginhawa. Isang bahagyang ginhawa sa kanyang pusong matagal nang nagdurusa. Ang mga salita ni Sinag ay tila balsamo sa kanyang sugat. Natakot ako, Sinag. Pag-amin ni Alon, ang kanyang boses ay tila isang bata. Natakot akong magmahal muli. Natakot akong magtiwala muli. Natakot akong maulit ang sakit. Kaya't itinago ko ang sarili ko sa likod ng galit at responsibilidad. Ngumiti si Sinag sa kabila ng kanyang sariling sakit. Naunawaan niya ang lahat, ang pagiging mailap ni Alon, ang kanyang lamig. Hindi ito kawalan ng pagmamahal, kundi takot. Takot na muling mawalan. Dahan-dahang lumapit si Sinag kay Alon. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang kanyang luha ay pinaghalong sakit, pag-unawa at pagpapatawad. Ang sakit ng pagkawala ni Elena, ang sakit ng pagtataksil ni Lila, ang sakit ng pagdududa. Lahat iyon ay tila nawala sa yakap na iyon. Isang yakap na puno ng pagpapatawad. Isang yakap na nagsasabi, "Andito ako, hindi ka nag-iisa." Niyakap din ni Alon si Sinag ng mahigpit, tila ayaw na siyang pakawalan. Ang pagpapatawad ni Sinag ay tila nagpagaan sa kanyang matagal nang dinadala. Pakiusap, Sinag, bumalik ka sa Hacienda Kalayaan. Pakiusap ni Alon, ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa. Kailangan ka ni Hiraya. Kailangan kita. Kailangan ka namin. Tumingin si Sinag sa mga mata ni Alon. Nakita niya ang sinseridad, ang pagsisisi at ang pag-asa. Ang kanyang puso ay puno pa rin ng kaba sa banta ni Lila. Ngunit ang yakap ni Alon at ang pangangailangan ni Hiraya ay tila mas malakas. "Babalik po ako," sagot ni Sinag, tumango. "Para kay Hiraya at para sa inyo." Nakahinga ng malalim si Alon. Ngumiti siya. Sa unang pagkakataon, mula nang mawala si Elena, nakakita siya ng liwanag. Nang makabalik sila sa Hacienda Kalayaan, tahimik ang bahay. Lumapit si Sinag sa silid ni Hiraya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakaupo si Hiraya sa sulok ng kanyang silid, hawak ang lumang laruang robot at tahimik na umiiyak. "Hiraya, anak!" Bulong ni Sinag, lumapit sa kanya. Lumingon si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Sinag. Biglang tumayo si Hiraya at sa isang napakalakas na boses na matagal nang hindi niya nagawa, sumigaw siya. "Sinag!" Tumakbo si Hiraya kay Sinag at niyakap siya ng mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa leeg ni Sinag at umiyak siya ng malakas. Niyakap ni Sinag si Hiraya ng mahigpit, umiyak din. Ito ang pagbabalik, ito ang pagpapatawad, ito ang pag-asa. Ngunit habang magkayakap sila, napansin ni Hiraya ang isang bagay. Ang kanyang maliit na kamay ay dahan-dahang kumawala mula sa yakap ni Sinag. Tumingin siya sa sulok ng silid, sa isang maliit na kabinet. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at may bakas ng pag-aalala. Itinuro niya ang kabinet.
May, may, bulong ni Hiraya, ang kanyang boses ay nanginginig, liwanag, bad, sparkling. Tumingin si Sinag sa itinuturo ni Hiraya. Isang maliit na bagay ang kumikinang sa loob ng madilim na kabinet. Isang bagay na tila nagtatago ng isa pang lihim. Agad na tumingin si Sinag sa itinuturo ni Hiraya. Ang kabinet. Ang isang maliit na bagay na kumikinang. Dahan-dahan siyang lumapit, ang puso ay humahampas. Kinakabahan pa rin siya sa mga banta ni Lila at sa anumang lihim na maaaring iwanan ng babaeng iyon. Nang buksan niya ang cabinet, doon, sa isang sulok, nakita niya ang isang maliit na piraso ng basag na glass bead na tila mula sa isang sirang alahas, kumikinang sa dilim. Marahil ay isang piraso ng alahas na sinadyang sirain ni Lila o isang bagay na inihagis lamang niya ng nagmamadali. Ngunit kahit ano pa man iyon, maliit lang ito. At sa ngayon, hindi na ito mahalaga. Ang mas mahalaga ay ang ngiti ni Hiraya. Niyakap ulit ni Sinag si Hiraya. At sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang init ng pagmamahal na matagal niyang inasam. Ang mga yakap ng bata ay mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa leeg ni Sinag. Mama, Sinag, Mama, bulong ni Hiraya, paulit-ulit. Ang tunog ng kanyang boses ay tila musika sa tenga ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan, walang bahid ng takot. Ito ang kanyang munting milagro, ang bunga ng kanyang pagmamahal at pasensya. Lumapit si Alon, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Nakita niya ang eksena. Si Sinag na kanayikay na nakayakap kay Hiraya at ang bata na maligayang tinatawag siyang Mama. Ito ang pangarap na matagal niyang inakala na imposible. Salamat Sinag, bulong ni Alon, lumuhod sa tabi nila at niyakap din silang dalawa. Ang tatlong nilalang na dati magkahiwalay at puno ng sakit ay ngayon ay magkasama, nabuo muli. Kinabukasan ng umaga, inaya ni Alon si Sinag na lumabas. Naglakad sila papunta sa likod ng Hacienda Kalayaan, sa isang bahagi ng hardin na mayroong isang maliit na sementeryo. Doon, nakatayo ang isang simpleng lapida, Elena Pagtuga, ang pangalan ng yumaong asawa ni Alon at ina ni Hiraya. Naramdaman ni Sinag ang bigat sa kanyang puso. Ang presensya ni Elena ay tila nasa paligid pa rin. Si Elena, sabi ni Alon, ang kanyang tinig ay malambot. Mahal na mahal ko siya. At ang sakit ng pagkawala niya at ang pagkakasalang matagal kong dinala ay halos sumira sa akin. Ngunit ngayon, Sinag, dahil sa iyo nagkaroon ako ng kapayapaan. Tumingin si Alon kay Sinag. Alam kong masaya si Elena para kay Hiraya. Alam kong masaya siya na mayroon ng isang taong magbibigay ng pagmamahal na kailangan ng anak namin. At alam kong masaya siya para sa akin. Nagpatawad na ako sa sarili ko, Sinag. At sana, ikaw rin, patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Hinawakan ni Sinag ang kamay ni Alon. Walang dapat patawarin, Alon. Naiintindihan ko ang lahat. Ang pagmamahal ay may sariling paraan para mamihilom ng sugat. Dahan-dahang lumuhod si Alon. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob noon ay isang simpleng singsing, gawa sa ginto na may maliit na perlas sa gitna. Hindi ito magarbo, ngunit puno ng sinseridad. Sinagliwanag, simula ni Alon, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa.
Ikaw ang naging liwanag ng bahay na ito. Ikaw ang nagdala ng pag-asa kay Hiraya. Ikaw ang naghilom ng aking mga sugat. Hindi ko na gustong mawala ka pa. Gusto kong ikaw ang maging liwanag ng aming pamilya, magpakailanman. Gusto kong ikaw ang maging asawa ko, at gusto kong ikaw ang maging ina ni Hiraya. Papayag ka ba? Ang puso ni Sinag ay humampas ng napakabilis. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ito ang pangarap na matagal na niyang inakala na hindi mangyayari. Ang pagmamahal, ang pamilya, ang pagtanggap. Opo, Alon, opo. Papayag po ako. Sagot ni Sinag. Niyakap si Alon ng mahigpit. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ko po si Hiraya. Isinuot ni Alon ang singsing sa daliri ni Sinag. Ang perlas ay kumikinang sa ilalim ng araw, tila sumasalamin sa bagong pag-asa. Pagkatapos, bumalik sila sa hardin ng Hacienda Kalayaan. Hawak ni Alon ang isang maliit na halaman, isang batang puno ng bougainvillea. Magtanim tayo, sabi ni Alon. Isang bagong simula. Kinuha ni Sinag ang pala. Si Hiraya naman, na ngayon ay mas masaya na, ay tumulong sa paglalagay ng lupa. Magkasama silang tatlo, nagtanim ng bagong buhay sa lupa ng Hacienda Kalayaan. Ang bawat scoop ng lupa ay tila nagpapagaling ng bawat sugat. Ang araw ay sumisikat at ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng kapayapaan. Ang Hacienda Kalayaan na dating binalot ng kalungkutan ay ngayon ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Hindi na ito na Hindi na ito isang malaking kahon na nakalimutan sa ilalim ng ulap. Ito ay isang tahanan. Dumating ang gabi bago ang kanilang kasal. Nakatayo si Sinag sa harap ng salamin sa kanyang silid, suot ang isang simpleng puting damit. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Hindi na siya ang dating Sinag na puno ng takot at duda. Siya ay isang babae na natagpuan ang kanyang halaga, ang kanyang pagmamahal at ang kanyang pamilya. Ngumiti siya sa kanyang refleksyon. Ito na. Ito na ang simula ng kanyang bagong buhay. Biglang may pumasok sa silid. Si Hiraya, nakasuot ng puting polo, nakangiti ng matamis. Lumapit siya kay Sinag, hinawakan ang kanyang kamay. Mama, bulong ni Hiraya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ngumiti si Sinag, niyakap si Hiraya. Oo anak, si Mama. Pagkatapos, dahan-dahang inangat ni Hiraya ang kanyang maliit na kamay. Itinuro niya ang bintana sa labas ng langit. Ang kalangitan ay puno ng kumikinang na mga bituin, tila libu-libong liwanag na nagmamatyag sa kanila. Tumingin si Sinag sa mga bituin at pagkatapos ay kay Hiraya. Ang kanyang ngiti ay lumalim. Hindi lang ito mga bituin. Ito ay tila ang pagpapala ni Elena, ang pag-asa para sa kanilang bagong simula, ang kanilang hinaharap, kasing liwanag ng mga bituin sa kalangitan. Ang Hacienda Kalayaan, na dating binalot ng anino ng kalungkutan at sakit, ay ngayon ay naliligo sa ginto ng araw, puno ng mga bulaklak at umaaling ngaw sa matatamis na himig. Hindi na ito isang malaking mansyon na may lihim na kinikimkim. Ito ay isang tahanan, isang pugad ng pagmamahalan. Ang araw ng kasal ni Sinag Liwanag at Alon Pagtuga ay dumating. Simple ngunit puno ng sinseridad at init. Sa gitna ng hardin na inayos ng may pagmamahal, nakatayo ang isang simpleng arko na pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at dahon. Ang mga piling kaibigan at miyembro ng pamilya ay naroroon.
Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan. Ngunit ang pinakamaliwanag na ilaw sa lahat ay si Hiraya. Nakasuot ng isang maliit na puting tuxedo, nakatayo si Hiraya sa tabi ng arko, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Hawak niya ang isang maliit na unan na may dalang mga singsing. Nagsimula ang musika, isang malambing na tugtugin na nagpuno sa hangin. Dahan-dahang lumakad si Sinag sa pasilyo kasama ang kanyang ina na may mga luha sa kanyang mga mata. Si Sinag sa kanyang simpleng puting bestida ay tila isang anghel, ang kanyang muka ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay lumilipad siya. Ang kanyang nakaraang sakit, ang kanyang takot, ang lahat ng iyon ay tila nawala na, napalitan ng isang bagong pag-asa. Nakatayo si Alon sa dulo ng pasilyo, naghihintay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sinag. Nang makita niya si Sinag, naramdaman niya ang isang matinding bugso ng emosyon. Hindi lang ito pagmamahal, kundi pasasalamat, pag-asa at kapayapaan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya na buo na ang kanyang sarili. Ang kanyang pamilya ay nabubuo na. Lumapit si Sinag kay Alon at ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Ang, ti ang ngiti sa kanilang mga labi ay puno ng pagmamahal. Si Hiraya sa pagitan nila ay kintututo sa kanyang munting unan, tila masaya na ang kanyang mama at papa ay magkasama na. Sa harap ng pastor, nagpalitan sila ng sumpaan. Ang bawat salita ay puno ng sinseridad. Ang bawat pangako ay mula sa puso. Sa sandaling isinuot nila ang mga singsing sa isa't isa, naramdaman nila ang bigat at ang kahulugan ng kanilang desisyon. Ito ay hindi lamang isang kasal, kundi isang pagdiriwang ng pag-ibig na naghilom ng mga sugat. Matapos ang seremonya, kinuha ni Alon ang mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Sa lahat ng naririto, maraming salamat po. Matagal na panahon ang Hacienda Kalayaan ay isang lugar na puno ng kalungkutan. Nawala ako sa aking sarili. At nawala rin si Hiraya sa kanyang mundo. Akala ko wala nang pag-asa. Tumingin si Alon kay Sinag, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit dumating si Sinag, siya ang naging liwanag sa aming madilim na mundo. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pasensya, ang kanyang pag-unawa, lahat iyon ang naghilom ng aking mga sugat at nagpabalik ng tawa sa puso ni Hiraya. Hindi lang niya inalagaan ang aking anak, kundi inalagaan din niya ang aking kaluluwa. At sa kanya, natagpuan ko ang kapayapaan, ang pag-asa, at ang pagmamahal na akala ko ay nawala na. Niyakap ni Alon si Sinag. Mahal na mahal kita, Sinag. Maraming salamat sa lahat. Sa iyo natagpuan ko ang bagong bukas. At sa iyo nabuo muli ang aking pamilya. Umiiyak si Sinag. Ang mga salita ni Alon ay tumagos sa kanyang puso. Pagkatapos ng maikling salo-salo, lumapit si Sinag kay Hiraya na abala sa paglalaro sa hardin. Lumuhod siya sa tabi ng bata. Hiraya, anak, mahina niyang sabi, hinaplos ang pisngi ng bata. Ngayon, opisyal na akong mama mo. Tumingin si Hiraya kay Sinag, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Niyakap niya si Sinag ng mahigpit. Mama, mama, bulong niya paulit-ulit. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa tenga ni Sinag. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap niya. Pangako, Hiraya, bulong ni Sinag, hindi na kita iiwan.
Palagi akong nandito para sa'yo. Palagi tayong magkasama. Niyakap din ni Alon silang dalawa. Ang tatlong nilalang na ito na pinagdugtong ng tadhana ay ngayon ay isang buong pamilya. Ang init ng kanilang yakap ay tila nagpapahiwatig ng kanilang bagong simula. Isang simula na puno ng pagmamahal, pag-unawa at kapayapaan. Nang mag-umpisang lumubog ang araw, umupo ang pamilya sa hardin, pinapanood ang makulay na paglubog ng araw. Si Hiraya ay nakasandal sa dibdib ni Sinag, habang si Alon naman ay nakayakap sa kanilang dalawa. Ang langit ay pininturahan ng kulay kahel, rosas at lila. Isang perpektong tanawin na sumasalamin sa kagandahan ng kanilang paglalakbay. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay may kapangyarihang maghilom ng lahat ng sugat, na ang pasensya at pag-unawa ay ang mga susi sa pagbubuo ng isang pamilya, at na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan hindi sa pagtakas sa nakaraan, kundi sa pagtanggap nito, pagpapatawad at pagbuo ng bagong bukas. Ang Hacienda Kalayaan ay hindi na isang lugar ng kalungkutan, kundi isang simbolo ng pag-asa, isang tahanan na puno ng liwanag. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging madali, ngunit sa pamamagitan ng matinding pasensya, malalim na pag-unawa at walang kondisyong pagmamahal, ang bawat sugat ay maaaring maghilom at ang bawat nawasak na pamilya ay maaaring muling mabuo. Ipinapakita rin nito na ang inggit at kasamaan ay walang lugar sa puso ng tao, at sa huli, ang katotohanan at kabutihan ang siyang magtatagumpay. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging liwanag sa buhay ng iba, lalo na sa mga panahong tila nalulunod sila sa dilim. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, sa muling pagsama sa amin sa emosyonal na paglalakbay na ito. Umaasa po kami na ang kwento nina Sinag, Alon at Hiraya ay nagbigay inspirasyon at nagbukas ng inyong mga puso. Malaki po ang pasasalamat namin sa inyong patuloy na suporta. Anong bahagi po ng kwento ang pinakanakapukaw ng inyong damdamin? Anong aral po ang inyong nakuha? At ano pong klase ng kwento ang nais ninyong marinig sa susunod? Ibahagi po ninyo sa amin sa comment section sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya, hanggang sa muli. Kwentong Pag-ibig PH.